Saan? Okay na. Hello? Isang pinagpala po sa ating lahat, brothers and sisters. Amen. Lahat ba pinagpala sa araw na ito? Ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng Alleluia. 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 God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. At kumusta ng mga anak ni El Shaddai? Thanks God. And happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at magtagumpay. Brothers and sisters, kumusta naman ang magbuong simana sa ating buhay? At babatiin din natin ang ating mga kapatid sa Zoom at sa ating FB Live. Amen po ba? At mayroon ba tayong baguhan dyan? Oh, sister. Mayroon pa ba? Mayroon, darating. Oh. Punta dito, sister, kay i-welcome po namin kayo. Mayroon pa ba? Okay, tumayo ang lahat at i-welcome natin ang ating mga sister. Kakantahan sa ating mga mamagagandang choir sa Thursday group. Hello. We are very happy to welcome you and the fellowship of El Shaddai. Ang El Shaddai ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. At ang ibig sabihin ng El, God, and Shaddai means Almighty. Siya ang Panginoon na nagbigay ng ating buhay at ang ating ikinabubuhay. At walang imposible sa Kanya ang lahat ng bagay. At ang layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation International upang ihayag sa lahat ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, katapatan, kabutihan at ang pag-ibig. Upang mabigyan ng katiwasayan, kapayapaan ang mga taong may suliranin at kaguluhan sa buhay. Mabigyan ng kapayapaan ang mga taong may suliranin at kaguluhan sa buhay at mabigyan ng mga taong may suliranin, may karamdaman sa physical at spiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang lahat ng kaligtasan
alok ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Pwede ba malaman ang inyong mga pangalan at saan kayo sa atin sa Pilipinas? Ay, magandang hapon. Ako po pala si Eva May B. Pardoano from Negros Occidental. Magandang hapon po. Ako po si Maricel Dinglasan from Bataan. Magandang hapon po. Ako po si Mona Lisa Gavilaga from Negros Occidental. Sister, sorry ha, nakalimutan ko. Ang mga panyo na hawak nyo, yan ang dasal ng kaligtasan, ang Salmo 91. Dinadasal ng lahat ng prayer partners sa buong mundo, mulang alas 6, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng hapon. At pwede rin yan dadasalin kung anong oras ang available ninyo sa inyong mga amo. At yan ay may kapangyarihan kung anuman ang mga karamdaman nyo. Basta mayroon lang kayong pagtitiwala at yung faith sa'yo at pwede yan ilagay sa mga karamdaman nyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang ating gawain, ang schedule ng ating gawain, from Monday to Friday, 11:30, mayroon tayong Holy Rosary, 12 to 1 ang ating Mass, at 1 to 2:30 ang ating gawaing El Shaddai. At Saturday, Sunday naman, ganun din ang oras, doon tayo sa Saikong. Okay? At salamat sister, at pwede na kayong makabalik sa inyong upuan at patuloy na makinig sa ating gawain na ipahayag sa ating brother Rod Banyares. Amen po ba? At lahat ba tayo pinagpala? Amen. At ngayon, sa sharing portion na tayo. Amen. Sino ang unang magpatotoo? Isa lang. Mayroon ba? Mayroon bang magpatotoo sa kabutihan ng ating Yahweh El Shaddai? Wala? Ay, Sister Lorena? Sister Lorena, palakpakan natin ang ating sister. On. Oo naman to Pinagpalang araw sa lahat. Gusto ko lang ibalik ang paborit pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang kabutihan, sa katapatan, sa aking buhay. Araw-araw talagang si Lord ay nagpapala sa bawat isa sa akin. Kaya thank you Lord sa patuloy na paggabay, pagsama, at saka sa lahat ng happiness. Kumaga sa trabaho ko talagang parang hindi mo ba na-feel na nagtatrabaho ka? Parang lahat is masaya. Yung mga moments nyo together, yung parang tawang-tawa ka na ng palagi. At saka yung siyempre, pag masaya ka, lahat ng bagay ay maganda, yung kalalabasan, at saka yung mga ginagawa mo talagang maayos. Kasi siyempre, masaya ka. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang blessing sa akin, sa aking trabaho, sa aking amo. Lahat sila ay talagang bless ako dahil sa, hindi lang dahil sa kung ano pa man sa aking mga natutunan, at saka sa lahat-lahat, sa mga pamilya ko, sa mga friends ko, sa lahat-lahat ay I'm so blessed at nagpapasalamat ko kay Lord kasi lahat-lahat ay masaya at wala na akong mahiling pa, lahat ay nasa Kanya na. Amen. Tumayo ang lahat, dadako na tayo sa pangunahing prayer sa ating pangunahan ng prayer sa ating sister, si Sister Nori. Wala naman. Sister Norma. Palakpakan natin ang ating sister. At sa ating choir na sa ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong Chapter. At sa pangunahan ni Sister Jenny B. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah.
We give you praise. We give you thanks and glory, O God. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amang banal na nasa langit, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Ikaw nga po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na higit sa sapat. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po, wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyong banal na trono. Humihingi po, O God, ng iyong habag, ng iyong awa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy mo rin po kaming linisin ng inyo pong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, samahan sa maghapong ito. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Araw ng aming pagpupuri, araw ng aming pagsamba, araw na kung saan pagtatalaga ng aming paglilingkod sa iyo, God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilan at kabutihan sa aming lahat. Padre God, itinataas po namin ang banal mong gawain sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord God, ang mangunguna sa iyong banal mong gawain, ang mga gospel choir, ang mga instrumentalist. Father God, samahan niyo po sila ng mga mang-aawit niyo pong anghel sa langit, na ang kanilang mga papuring awitin, Panginoon, ay patuloy na makarating sa iyong luklukan ng iyong trono, na magbubukas ng darungawan ng langit upang ibuhos ang iyong masaganang pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Ganon din, Panginoon, tinataas namin ang iyong lingkod na iyong sinugo na si Brother Rod Banyares. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, mightily, boldly, and powerfully, Father God, na sa kanyang pangangaral, Panginoon, ay patuloy po kaming maging lumakas, maging matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya, upang patuloy, Panginoon, maganap ang nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan na ito'y maging bukas. Habang kami ay makikinig, Panginoon, tatanggapin namin ang iyong masaganang pagpapala at biyaya, O Lord God, na pangako mo sa amin. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salita namin pong pagsalusaluhan, O God. Patuloy, Panginoon, dalangin namin, Lord, na ito'y maihasik sa aming mga puso, na magkaroon, Panginoon, ng fully manifestation sa aming mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagsisilbing direksyon ng aming buhay. At ganon din, Panginoon, ang iyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng tagumpay, higit sa lahat, magdadala sa amin sa buhay na kung saan inilalaan mo sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, naniniwala po kami, kasama ka namin sa mga sandaling ito, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. And so, Father God, we thank you for your mighty presence, working freely in this place. Father God, maraming salamat po. Inaangkin po namin ang 100% tagumpay sa pag-aaral namin ng iyong mga salita at amin na pong ibinabalik ang papuri at parangal, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, and all the people of God say, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos para sa Diyos na buhay. Ngayon mga kapatid, tumayo po tayong lahat at i-welcome po natin yung Holy Spirit. Taas po natin ang ating mga kamay. I lift my
malakas po muna palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Handa na po ba ang lahat magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sabi nga po dito sa 1:15 verse 12 to 17. Ito ang aking utos, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen. Mga kaibigan ko kayo kung susunod kayo sa aking gusto, sa aking mga utos. Amen po ba? Amen. Ang utos po ng ating Diyos na buhay ay magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya handa na po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen, church, sumayang lahat. Hallelujah! Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas.
manalig sa ating Diyos. Huwag tayong mag-anilangan na sa pagpapuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Amen. Sabi nga po dito sabi nga po dito sa Corinto 12, verse 9 to 10, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganun ay lagi kong mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Patuloy po tayong manalig sa ating Diyos na buhay. Mas lalo po nating makilala ang ating Panginoong Jesucristo pag tayo po ay nangihinaan ng loob. Amen po ba? May mga kapatid, patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. O, haleluya. Itaas po natin ang ating mga kamay. Bago ilang
kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. Laging kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. Purihin, hallelujah. Purihin sa Panginoon. Purihin sa lamin. Dakilain ng dakilan. Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. We
God. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na nasa langit. Sambahin ka sa araw na ito. Dakilain ang iyong pangalan, dakilang Diyos. Amang banal, sa araw na ito, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. At inihiling lagi namin, Ama, na sa gawain na ito, lagi mo kaming samahan. Huwag niyo po kaming pababayaan. At dalangin ko, Ama, na lagi mong pagpalain ang aking mga kapatid na laging dumadalo sa iyong gawain. Bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan at patuloy mo sila, Ama, na pagkalooban ng malaking pag-asa na kung anuman ang kanilang mga hinihiling, ito ay magkakaroon ng katuparan. O Diyos, dalangin ko po na tulungan mo ang bawat isa na makalaya lagi sa mga problema. At hayaan mo, Ama, na patuloy mo silang pagpalain sa kanilang buhay dito sa bansang Hong Kong. Lord, samahan niyo po muli ang pangangaral ng mabuting balita, sundan ito ng himala, upang ito ay patuloy na magbigay sa amin ng tatag at tibay at magbigay sa amin ng malaking pag-asa, Panginoon Diyos. At inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya Ama, papasalamat kami at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon.
God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa araw na ito ay muli nating basahin ang ating gospel sa Mark chapter 12 verse 28 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito pong sinasabi, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo siya o ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas magtanong kay Jesus. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak bigyan natin kay Lord para tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ayan. Dahil naniniwala ko ang nagmamahal sa Diyos ay ginagamit ang kanyang kamay para kay Lord. Amen. Amen ba? Kasi ang iba hindi naman makapalakpak kasi hindi na maigalaw ang kamay. Kaya kayo hanggat kayo ay naigagalaw nyo ang kamay ninyo, ipalakpak nyo kay Lord. Amen. Ayan. Nakakita na ba kayo ng taong mild paralyzed na kahit anong gawin, hindi maitaas ang kamay, ano? Amen. O kayo taas ang kamay nyo. Ayan, taas nyo na mataas. Tapos iganong-ganon ninyo. O sabihin nyo, Lord, salamat. Lord, salamat. Naigagalaw ko pang kamay ko. Naigagalaw ang kamay ko. Anong sagot ni Lord? Amen. O, kita nyo, pati si Lord, pinapa-amen nyo. Okay lang ba kayo? Amen. O, sige, maupo na kayo. Ito, pakinggan nyo po ito mga kapatid, kasi ito napakahalaga po nito. Lagi ko ito inuulit-ulit sa gawain. Na hanggat yung ating katawan, ang ating kamay ay normal, huwag yung ipagkakait yan kay El Shaddai. Amen ba? Gamitin nyo kay Lord yan kasi kapag kay Lord nyo ginamit ang ating katawan, ang ating lakas, maniwala kayo, lagi kayong bibigyan ng Diyos ng normal na buhay. Tama ba? Kasi may mga pagkakataon na, di ba, ang tao natulog lang. Pagising, hindi na maigalaw ang katawan. Samantala tayo hanggang ngayon, normal na normal. Itaas ang mga kamay na mga normal pa. Ayan. Normal ba kayo? O, ito, makinig din kayo mabuti, ha? Mayroon ding tao na nagagalaw ang kamay pero hindi na normal. Ano yung hindi na normal? Kung ano-anong iniisip. Isip ng isip. Hindi naman dapat isipin, iniisip. Kaya ang tawag doon hindi na normal. Kaya pag kayo isip ng isip, halimbawa, kakakain lang nyo ngayon. Tapos bukas iniisip nyo kung anong kakainin nyo. Hindi na normal yun. Na hindi mo naman alam ang bukas kung ano pa mangyayari. O kaya wag niyo munang isipin ang araw ng bukas. Sabihin mo sa katabi mo, maging normal ka. Anong sagot ng katabi? Hindi pa dumarating yung bukas, isip na ng isip. Hayaan mo munang gawin mo ang parang ngayon. At yung bukas, ibigay mo, ilagay mo sa kamay ni El Shaddai. Amen ba? Hindi na wala ka namang ginagawa ngayon, tapos iniisip mo ang bukas, wala kang ginagawa ngayon, bukas pang iniisip mo.
So wag mo nang isipin ang bukas. Basta ang mahalaga, ngayon. Anong magagawa ko ngayon para kay El Shaddai? Sa palagay ninyo, ano bang pwede natin gawin ngayon para kay El Shaddai? Dito kayo sa church. Ano pwede nyo gawin ngayon para kay El Shaddai? Purihin mo siya. Palakpakan mo siya. Palakpakan yung Panginoon. Yan. So, ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang pinakamahalagang utos sa Biblia. Kanina, na-discuss ni Father ito. So, ang pinakamahalagang utos sa Biblia. Ang sabi ng binasa po natin, sabi ng Bible, sa chapter 12 ng Mark, verse 28, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sabi ng Pariseo. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? So mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay ang pinakamahalagang utos sa Bible. Hindi yung pinakamahalagang utos sa trabaho mo, hindi yung pinakamahalagang utos sa pamilya mo, hindi yon. Ang ating pag-aaralan ay ang pinakamahalagang utos sa Biblia. So ano bang pinakamahalagang utos sa Biblia? So sabi ng verse 29, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. O pakinggan mo. Kasabi mo sa katabi mo, pakinggan mo. Nakikinig ba kayo? O kasi baka mamaya, habang kayo nakaupo dyan, tapos lumilipad yung isip nyo, yan, mahirap yon. Dapat makinig kang mabuti. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Okay, sabi dito, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo. Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. So ang kausap dito, sa Old Testament po, ay walang iba kundi ang bayang Israel. Ang sabi po ng Bible, sa bayang Israel, pakinggan mo, Israel, sabi dito, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. So iginigiit po ng Bible sa bayang Israel na tanging si Yahweh lang ang Diyos, wala nang iba. Amen ba? Hindi ko alam sa inyo dito, baka mayroon kayong ibang Diyos. Nakikinig po ba kayo? May mga tao na nakikinig pero ayaw tanggapin. Katulad po ang turo ni Father Jay noong mga nakaraan. Alam niyo ba na inuulit-ulit ko ito na si Father Jay ay dinadala niya ang parishioner, ang mga nakikinig sa tama, sa totoo. Kasi, di ba dito, bago mag-umpisa ang Mass, mayroong rosary, di ba? Nag-rosaryo kayo. Alam niyo ba na ang ganda ng pinaliwanag ni Father about rosary? Sabi ni Father, nag-rosaryo tayo, pero ang pag-rosaryo, not to Mary. Ang pag-rosaryo ay with Mary. Nakuha niyo bang ibig kong sabihin? Not to Mary. Hindi ka nagpe-pray para kay Maria. Nagpe-pray ka ng rosaryo kasama si Inang Berhen. Yung iba ayaw tanggapin yan Lalo yung mga panatiko sa tinatawag na Mariology, yung mga Marian, ayaw tanggapin yun. Kasi ang ginagawa na nilang Diyos ay si Mama Mary na. Only one God, sabi ng Bible. Si Yahweh lang ang Diyos, wala nang iba. Andyan pa ba kayo? Amen. Kaya ang tanong ko, gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Sinong gustong pagpalain ng Diyos? Ulitin ko sabi dito, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo. Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ang sabi po ng Bible, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. So, sa lumang tipan, pinili ng Diyos si Abraham. Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Ang sabi ng Diyos kay Abraham,
Pararamihin ko ang iyong lahi, magiging malaking bansa ang iyong lahi. Anong ibig sabihin doon? Bakit pinili ng Diyos si Abraham at pinarami ng Diyos ang lahi ni Abraham? Kasi that time, nag-create ang God ng isang bayan na kikilala at magmamahal sa Kanya. Sino po dito ang mga may asawa? Taas ang kamay. May mga anak na ba kayo? Yung walang asawa, huwag kayong magpapaanak. Andyan pa ba kayo? Makinig kayo ng mabuti. Sa palagay ninyo, bakit nag-aasawa ang tao? Ha? Dahil sa init ng katawan? Pag-ibig. Hindi. Una, kaya ang tao nag-aasawa para mayroong magmamahal sa kanya. Tama ba? At nag-create ka ng isang family para mayroong magmamahal sa iyo. Sino yung magmamahal sa iyo? Yung pamilya mo. Kaya kung mayroong magmamahal sa atin, pamilya mo yon. Tama ba? Family mo. Kaya nagpapamilya ang isang tao, nag-aasawa. Kasi hindi naman habang buhay, kung ikaw ay anak, hindi habang buhay, nasa piling ka ng magulang mo. Amen ba? Darating ang panahon, pag ikaw ay nag-asawa, ibig sabihin, bumubuo ka ng isang pamilya. At sa pamilyang yon, andoon ang mga taong nagmamahal sa iyo. Sino yon? Una, asawa mo. Pangalawa, mga anak mo. Ganun ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Kaya naglikha ang Diyos, gumawa ang Diyos ng isang bayan para mayroong isang bayan na magmamahal sa Kanya. Kaya ang sabi ng Diyos sa bayang sa Israel, Israel, pakinggan mo. Sabi dito, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Kaya kung ito po'y malinaw sa ating lahat, isa lang ang Diyos na dapat nating mahalin at kilalanin. Sino yon? Ang Diyos ng bayang Israel. Kasi ang Pilipino, wala naman tayong sariling Diyos eh. Nakikidiyos lang tayo. Bakit? Sino ba si Jesus? Si Jesus ay Hudyo. Tama ba? Tayo Pilipino. Ano ang Diyos ng mga Pilipino nung araw? Di ba anito? Nakakita na ba kayo anito? Tingin sa katabi. Tingin lang kayo sa katabi. Anito ang Diyos ng Pilipino nung araw. Nababalikan niyo ba ang kasaysayan? O kaya noon, yung mga anito ng Pilipino, mga itim yun. Mga ano yun. Kasi yun ang mga malalakas sa tao sa atin, sa Pilipinas nung araw. Kayo nang kinikilalang Diyos. Kapag ikaw ay malakas, ikaw ay talagang nakikipagdigma at talagang ikaw ay kinikilala, ikaw ang ginagawang Diyos. Ganun nung unang panahon, kahit sa Israel, ganun. Kapag ikaw ay talagang malakas, makapangyarihan, ikaw ang ginagawang Diyos. Kaya itong si Yahweh, pinili niya si Abraham para lumikha siya ng isang bayan at yung bayan na kanyang bubuuhin at lilikhain, ito yung mga tao na magmamahal sa kanya. Tama po? Kaya, ang tanong ng Pariseyo kay Jesus, alin po ang pinakamahalagang utos? So, ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ibig sabihin, kung iisa lang ang Diyos, ibigin mo siya ng buong puso. Kasi isa lang ang Diyos eh. Amen ba? Huwag mong hati-hatiin yung pagmamahal mo. Kasi isa lang ang Diyos. Alam niyo po, totoo lang kapag tama ang pagmamahal mo sa Panginoon, walang taong magkukulang. Kasi anong pangako ng Diyos sa mga taong magmamahal sa Kanya? Exodus chapter 20 verse 6, kung may Bible kayo. Ngunit ang lahat ng umiibig o iibig sa Kanya ay pagpapalain niya hanggang sa Kanyang kaapu-apuhan. Basahin niyo po sa Bible niyo, baka mali yung aking binasa.
Ngunit ang lahat ng iibig sa Kanya ay pagpapalain niya hanggang sa Kanyang kaapu-apuhan. So, ibig sabihin, walang magkukulang sa mga taong magmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kasi yun ang promise ni Lord eh. Bakit may mga nagkukulang? Siguro mayroon kang ibang Diyos na minamahal. Kaya nagkukulang ang tao. Kasi kung saan ang puso mo at sinong minamahal mo, yun ang magpapala sa iyo. Tama ba? Halimbawa, ang minahal mo, ang priority sa buhay mo ay ang trabaho mo, so yung trabaho mo magpapala sa iyo. Doon magagaling ang source ng lahat ng pangailangan mo sa trabaho mo kasi yun ang minamahal mo eh. Pero pag minahal mo ang Diyos, higit pa doon sa trabaho mo, ang pagpapalain ng Diyos sa iyo. Kasi ang Diyos ang pinaggagalingan, ang Diyos ang pinagbubuhatan ng lahat ng bagay. Kayo na sinasabi ng Bible, kung saan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong Diyos, naroon ang iyong puso. Ngayon, kung ang Diyos na iyong minamahal ay si Yahweh El Shaddai, na kay El Shaddai ang iyong buong puso. At kapag na kay El Shaddai ang iyong buong puso, walang pag-aalinlangan na ang kanyang pangako ay darating sa iyo. Na lahat ng maglalagay ng buong puso kay El Shaddai hanggang sa kanyang kaapu-apuhan ay pagpapalain ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po. E ano ba yung pagpapala na binabanggit ng Bible? Pag sinabing pagpapala, hindi lang po yan sa material na bagay. Pag sinabing pagpapala, nandiyan ang protection, nandiyan ang good health, nandiyan ang abundant blessing, yung material blessing, nandiyan. Amen po ba? Kaya nga kapag tayo ay naglagay ng puso, ng buong puso sa Panginoon, nagugulat ka sa mga panganib ng buhay, ikaw ay Kanyang inililigtas. Yang sabi po ng Exodo, hanggang kaapu-apuhan. Kung nararanasan mo ang kaligtasan galing sa Diyos, sa lahat ng panganib, hindi lang ikaw ang makakaranas noon. Pati ang mga anak mo, mga apo mo, ay makakaranas ng pagliligtas ng ating Yahweh El Shaddai sa lahat ng panganib. Bakit? Kasi ikaw ang unang naglagay ng puso kay Yahweh El Shaddai. Sige po, malakas sa palakpak bigay natin kay Lord. Nakukuha niyo po ba ang principle ng Bible? Kaya nakakatuwa ang Bible. Alam niyo kung bakit? Kung mauunawaan lang natin ito, maniwala kayo, walang tao na kukulangin sa buhay. Maraming taong kulang-kulang. Bakit? Ang dami ang kinikilala. Amen po ba? Kung naalaala niyo po, nung magkaroon ng himala sa yung kasalan sa Kana, hindi naman po si Inang Berhen ang nasunod doon, si Jesus. At ito pa yung utos ng ating Inang Berhen, pakinggan niyo siya. Sabi ng ating Inang Berhen. Kaya alam niyo po, dapat ang ating Inang Berhen kasama lang natin sa buhay, sa paglilingkod kay Lord. Hindi mo siya dapat ginagawang Diyos. Kasi hindi sa Diyos. Amen ba? Si Father James mo, sinabi yan sa mga parishioner, Mary is not our salvation. Tama po? Hindi ko alam kung mali ang pandinig ko. Pero ilang beses na nabanggit ni Father J yan. Mary is not our salvation. Only Jesus Christ. Si Kristo Jesus lang ang ating kaligtasan. Tama po? At hindi natin binabaliwala ang ating Inang Berhen para sa atin. Bakit siyang ina ni Jesus? Kailang, huwag tayong sumubra. Kasi minsan, ito ang problema sa Catholic. Maraming hindi tinuturo ng simbahan, pero ginagawa ng mga parishioner. Sumusubra pa. Tama ba? Ang sobrang devotion natin, minsan hindi naman tinuturo ng simbahan. Tao ang gumagawa, kaya minsan tayo ay napipintasan. Tama po? For example na lang, ito na-observe ko dito. Ito lang, na-observe ko lang yan sa loob ng simbahan. Ongoing ang banal na misa. Andyan ang banal na misa, ongoing yan.
Tapos may nakapila doon. Nagmamas. Tapos, di ba sabi natin, the higher worship is Eucharistic celebration. Pero bakit may mga Katoliko na habang nagmamas, nagkaroon ng consecration, mayroon din nagdidiboto doon sa sa ating, ang tawag doon, kay Nazareno. O ang tanong, turo ba ng simbahan yun? Anong turo ng simbahan? Igalang mo ang Eucharistia. Kung may devotion ka doon, patapusin mo muna ang Eucharistia. Tama po. So, anong ibig sabihin nun? May sarili kang doktrina. Napapansin ko lang, nakikita ko lang yan. Kaya doon tayo napipintasan. Doon tayo napupulaan. Walang problema sa devotion ng tao. Kung yan ay nakakatulong sa iyo, go. Pero, tingnan naman natin ang kahalagahan ng ginaganap sa loob ng simbahan. Kaya tuloy, pag may nakakita na hindi malalim ang pananampalataya, anong iisipin? Kita mo itong mga Katoliko na ito. O, di ba? Damay-damay na tuloy. Andyan pa ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Ito ay pagtatama lang ng ating pananampalataya kasi kahit naman ito ay pinag-aralan din namin, ibig sabihin, hindi masama na magrosaryo ka, okay yan. Sabi nga ni Brother Mike, kung yon ay nakakatulong sa iyo, gawin mo. Pero kung hindi nakakatulong sa iyo yan, ay tumigil ka na lang kasi ka nang pala natutulungan. Bakit? Nagrosaryo ka, tapos sisimusa ka naman. Tama po ba? Sa katalkalan ng rosaryo mo, naputol na kasi lumang-luma na. Bumili ka ng bagong rosaryo para mabago ang rosaryo. Mabuti ang rosaryo, nagbago na, ikaw hindi pa. Medyo masakit lang pakinggan, pero tama, di ba? Kaya hindi masama ang mga ginagawa natin. Tapos ipagtatanggol pa natin, paglalaban pa natin yung mali natin. Huwag. Kaya kung mahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos, matututuhan natin ang tamang pananampalataya. Tama po? Kaya dito, sabi dito, bakit kailangan ibigin ang Diyos ng higit sa lahat? Bakit kailangan ibigin ang Diyos ng higit sa lahat? Bakit kailangan mahalin ang Diyos? So una, sabi dito, ito ay utos. It is a command, or this is a command. Utos ito. Sa ayaw at sa gusto natin, no choice tayo eh. Nasabihin mo, hindi. May kalayaan ako. Pagdating sa utos sa ito, wala tayong kalayaan. Sa ayaw at sa gusto mo, ang Diyos ang may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan mong ibigin, mahalin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Tama ba? Ang hindi lang magmamahal sa Diyos, mga tao walang utang na loob. Totoo yan. Ang pagpunta nyo ng Hong Kong, biyaya ng Diyos yan. Ang magkaroon ka ng trabaho dito, biyaya ng Diyos yan. So sa ayot sa gusto mo, may magturo sa'yo sa wala, tungkulin mong mahalin at ibigin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng trabaho. Tama ba? Kasi kung hindi naman dahil sa Diyos, hindi mo mararating ang buhay na ito. Maraming nagmimithi pero nabibigo. Pero ikaw tagumpay. Kaya dapat makita natin ito, na lahat ng bagay, biyaya, bigay, galing kay El Shaddai. Kaya ano ngayon ang ating tungkulin? Ang sabi doon, Israel, pakinggan mo ito, Israel, ang Diyos, ang Panginoong Diyos, siya lang ang Diyos. Nang ibig sabihin, para bang gustong sabihin sa atin, mga Pilipino, mga kababayan, pakinggan mo ito. Ang nagbigay ng trabaho sa iyo ay ang Diyos. Ang nagbigay ng kalakasan sa iyo ay ang Diyos.
nagdala sa'yo sa lugar na ito ay ang Diyos. Ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay araw-araw ay ang Diyos. Mahalin mo siya. Ibigin mo siya. Amen po ba? Hindi yun na nagmamalaki pa ang tao, nagmamayabang pa ang tao. Kasi ang tao, ganun eh. Hanggat may magandang kalusugan, magmamayabang kay Lord. Pero kailan lang nila realize ang Diyos kapag hindi na makabangon sa banig ng karamdaman. Yung iba nga, kahit hindi makabangon sa banig ng karamdaman, hindi pa rin alaala ang Diyos eh. Nagmamayabang pa, nagmamalaki pa rin. Tatandaan niyo po ito, tanging Diyos ang may kontrol ng buhay ng tao. Tama po? Tanging Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay sa buhay ng tao. Kaya kapag minahal mo ang Panginoon Diyos, inibig mo siya, matutupad sa atin ang sinasabi ng banal na kasulatan, pagpapalaing ka niya hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Amen. Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos hanggang sa kaapu-apuhan? Amen. May anak na ba kayo? Wala pa kayong anak, malabo mangyari yun. Kasi kaapu-apuhan, ikaw lang yung pagpapalain, pero wala kang anak na pagpapalain. At walang apong pagpapalain. Amen ba? Kaya kung gusto nyo mangyari na pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa apu-apuhan, mag-asawa kayo. Mag-anak kayo. O pag ang anak mo, nag-anak din, may apo ka na. O, ibig sabihin, mayroon ka na ipamana sa kanila. Alam niyo po, ang pinakamasarap na pamana sa pamilya ay ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. O diba, mayroong mga tao na nagbibiro, nagsasabi na ang daming ipapamana sa akin ng aking mga magulang, sakit pa ang ipinamana. O bakit? May hika si lolo, may hika ang tatay, tapos pati sa anak may hika. Nung magkaapo, anong hinihintay ng apo? Hika din. Bakit? Ano ang kanilang nakasanayan? Hindi, kasi nasa lahi na namin yan. Nasa dugo na namin yan. Kawawang paniniwala yun, ano? Ibig sabihin, pag mahirap ang lolo mo, mahirap ang tatay mo, mahirap yung anak, pati ang apo naghihintay ng kahirapan. Kasi yun ang kanyang pinaniniwalaan. Gising ba kayo? Kaya huwag kayo magpapaniwala doon sa ganong klaseng paniniwala na yung lolo mo mayroong sakit sa puso, namatay ng maaga. Yung tatay mo may sakit sa puso din kasi namana sa lolo, namatay din ng maaga. Nagkaanak yung tatay mo o namatay din yung kapatid mo kasi minana niya ang sakit sa puso. O kaya naman ang apo mo naghihintay din mamatay ng maaga kasi yun ang kanilang paniniwala. Ang tanong, tama bang paniniwala yun? Nasaan ngayon ang sinasabi ng aklat ng Exodo na kapag inibig mo ang Diyos, pagpapalaing ka niya hanggang sa iyong kaapu-apuhan. So, ibig sabihin, anumang curse sa buhay ng tao, kapag ang taong ito na under ng curse ay minahal niya ang ating Yahweh El Shaddai, sa kanya ay mapuputol ang sumpa ng buhay. Kaya huwag kayong magpapaniwala ng yung mana-mana. Huwag kayong magpapaniwala doon. Kasi magsimula sa iyo na ikaw na tumanggap kay Kristo at nagmahal sa Diyos, sa iyo putol ang lahat ng sumpa. Anong dadaloy? Biyaya. Hindi lang sa iyo, kundi para pati sa iyong mga anak, apo, apo, apo. Kasi yun ang sinasabi ng aklat ng Exodo. Amen ba? Kaya mas paniwalaan yung salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Ang salita ng tao, mana-mana. Yun ang salita ng tao. Namatay ng maaga si lolo, namatay ng maaga ang tatay niya, namatay ng maaga yung kapatid niya, kaya yung kanyang anak, naghihintay din ng kamatayan. Hindi yun ang dapat na maging isipan natin. Ang maging isipan natin, kapag minahal mo ang Diyos, magsisimula sa iyo ang kanyang pagpapala. Magbubukas ang pinto ng biyaya ng Diyos sa iyo. At hindi lang sa iyo, hanggang sa saling lahi na manggagaling sa iyo, dadaloy ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya kalabitin mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, kung may mamanahin ka, biyaya ng Diyos. Hindi yung sakit ng
pamilya mo. Grabing paniniwala kasi ng tao eh. Samantalang sabi ng Bible, kung anong pinaniniwalaan mo, yan ang mangyayari sa iyo. Yan ang paniniwala mo eh. Amen ba? Amen. May sakit sa puso ang pinanggalingan mong henerasyon. Kaya naghihintay ka ng sakit sa puso kapag sumikip ang dibdib mo. May sakit ako sa puso. Kasi yun ang iyong pinaniniwalaan. Pero kapag naniwala kayo na kapag ngayon ay minahal mo ang Diyos, magsisimula sa iyo ang biyaya. Mapuputol sa iyo ang sumpa. Kaya huwag ka na maghihintay ng anumang sumpa sa buhay. Huwag ka na maghihintay ng dumadaloy na nasa dugo namin yung brad. Kaya hindi kami makaahon-ahon, brad, kasi nasa dugo namin yan. Wala sa pamilya namin ang yumaman. Grabing paniniwala, ano? Kung yun ang iyong hinihintay, wala tayong magagawa doon. Basta ako, naniniwala ako, na kapag minahal mo ang Diyos, magsisimula sa iyo, mapuputol ang lahat ng sumpa at ang biyaya ng Diyos ang dadaloy sa iyo. Yun ang aking pinaniniwalaan. At kung kayo umaayon sa aking paniniwala, mangyayari sa inyo ang salita ng Diyos. Okay, sabi mo sa katabi mo, ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos. Kasi ito ang kanyang utos. Kayang utos. No choice tayo mga kapatid. Utos ng Diyos ito eh. Kaya sa ayaw mo sa gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon. Ibigin mo siya. Kung ayaw mo, yun tayo. Kung ayaw mo, it's your choice. The choice is yours. Kaya lang, ito ang utos eh. Ang tao lang ang umaayaw. Tapos, pag ang tao ay umayaw, anong sasabihin ng tao? Lord, bakit panay akong problema? Bakit panay ako kahirapan? Ayaw mo naman kasi doon sa nagpapala. Ayaw mo doon sa nagbibigay. Gusto mo kasi problema. Nandiyan ka na sa Diyos, pinagpapala ka na ng Diyos, ayaw mo pa rin. Amen ba? Ngayon, kapag nasa Panginoon ka na, huwag mong intindihin yung mga nangyayari sa paligid. Amen po? Huwag mong intindihin yung mga nagaganap sa paligid mo. Halimbawa, ano ba yung magandang nangyayari sa buhay natin? Yung bang binabato ka? Huwag mo silang intindihin kung anong ginagawa sa iyo. Amen po? Kasi hindi ka naman nila binabayaran para batuhin ka. Wala silang contribution sa iyo. Maliban na kung mayroon silang contribution sa iyo, ay pwede ka lang batuhin. Na hindi ka nga nila pinakakain eh. Tapos ang galing lang mambato, ano? Wala silang karapatang mambato. Pero kung binabato ka man, huwag mong intindihin yon. Bakit? May buhay kang sarili. Itayo mo ang buhay mo na nagmamahal sa Diyos. Magugulat sila. Bato sila ng bato sa iyo, ikaw nasa itaas na. Bakit? Habang binabato ka, iniaangat ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya huwag yung pagpapansinin yung mga gumagawa na hindi maganda sa buhay natin. So ano pa ang pangalawang utos na pinakamahalaga? Ibigin ang kapwa. Kaya habang ikay binabato, mahalin mo yung bumabato sa iyo. Ibigin mo ang bumabato sa iyo. Amen ba? Gawa mo ng kabutihan yung bumabato sa iyo. Huwag kang magagalit, huwag kang maiinis sa kanila kasi gift nila yun eh. Salamat nga, salamat sa atin. Kasi, katulad sa mga choir natin, salamat na ang gift nila, kumanta. O kay Brother Jeff, ang gift niya, tumugtog. Sa akin, ang gift ko, mag-preach. Yang iba, ang gift, mag-chismis. Andyan ba kayo? O yung iba, ang gift ng iba, makialam sa buhay na may buhay. Walang pakialaman. Kung anong gift mo, pagyamanin mo. Kung yun ang gift sa iyo, sige, pagyamanin mo yung kahit chismis. Kasi yun ang gift mo. Basta ako, ang gift ko mag-preach. Mag-preach ako, mag-preach dito. Amen ba? O, parang si Jeff, sige, tugtog lang ng tugtog. Mula Lunes hanggang Linggo, tugtog lang ng tugtog. Walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Yun ang mga pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen ba?
Nakakatuwa nga si Jeep kahit na hindi marinig yung kanyang tugtog. Sige lang, tugtog pa rin ang tugtog. Kasi yun ang kanyang gift eh. Amen ba? Eh, yung iba naman, hindi matigil sa kababantay sa mali ng iba. Hayaan mo sila. Gift nila yun. Pero kahit binabantayan ka, mahalin mo pa rin ang mga tao na ito. Kasi utos yun. Love your neighbor as you love yourself. Kaya kung mahal niyo ang sarili niyo, mahal natin ating sarili, ay huwag kang magagalit sa mga tao na ayaw sa iyo. Sige, abutin mo sila. Kasi may kasabihan daw yan. Ayaw nilang umaangat ka, kaya binabato ka. Ayaw nilang sumasagana ka, kaya binabato ka. Eh kung wala naman sila nakikita sa iyo, hindi ka nila babatuhin. Bakit binabato ang mangga? Kasi may nakikita. Ano yung nakikita? Ano yung nakikita? Bunga. Kaya babatuhin. Eh kung yung mangga walang bunga, babatuhin kaya? Hindi. Kaya may nakikita sa iyo, kaya ka binabato. Ayaw nilang magpatuloy kang aangat. Ayaw nilang ikaw ay magtatagumpay. Kaya babatuhin ka. Pero ikaw nang binabato, sige lang. Kasi habang binabato ka, lalo kang pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. At yung nang babato sa iyo, sige lang, abutin mo sila, mahalin mo sila, ibigin mo sila. Huwag mo silang gagantihan. Bakit? Sabi ng aklat ng Hebreo, ako ang gaganti. Amen. Tama ba? Kaya dalawang bagay yan, ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Yan ang pinakamahalagang utos sa Biblia. Wala tayong karapatan na gumanti. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala tayong karapatan na gumanti. Amen ba? Kaya pag binato, bigyan mo ng bunga. Ano yung bungang ibibigay? Anong bunga ng Holy Spirit? Pag-ibig. Pag binato, anong sabi ng Holy Spirit? Ang bunga ng Holy Spirit, pagpipigil sa sarili. Kaya yun ang ibibigay natin sa mga nagbabato. Sige lang, huwag kayong patatangay. Huwag kayong padadala. Emotion natin, pigilan natin para tayo'y pagpalain ng Diyos. Okay. Nawa, pinagpala kayo ng Panginoon sa oras na ito. Tayo na tayo at tayo dumulog kay Lord. At yakapin na po ninyo ang iyong mga daladalahan at habang yakap niyo po yan, hilingin niyo kay Lord ang mga bagay na gusto niyong tanggapin. Sabihin niyo sa Kanya ang mga bagay na nais niyo. Wala nang mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Wala nang ibang minimithi ang puso ko kundi ang manatili
Mga kapatid, hayaan natin sa lahat ng pagkakataon ay patuloy nating ibigin ang Diyos. Ang Diyos na nagpapala ng buhay natin, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. At patutuhan nating ibigin ang ating kapwa kahit sino pa sila. Pag-alayan natin sila ng pag-ibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat muli sa iyong mga salita, sa mabuting balita na amin pong napakinggan. At salamat, Lord, sa pagtuturo mo lagi sa amin. Lord, naniniwala kami na sa iyong mga salita, ang lahat ng may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. At ang lahat ng may problema sa buhay ay pinalaya mo na, Panginoon Diyos. Amang banal, dalangin ko lagi sa iyo na lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan ng aking mga kapatid na ito. Samahan mo lagi sila sa buhay po nila dito sa Hong Kong. Samahan sila sa pagtatrabaho at patuloy mo silang pagtagumpayin, dakilang Ama. Pagpalain mo rin po lagi, dakilang Diyos, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang ganap nilang kaligtasan. Ama, salamat po at hinihiling ko lagi na pagpalain niyo po ang mga bagay na hawak ng kanilang kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat, Lord, at amin ang inaangkin na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. At naniniwala kami na kami ay aalis sa lugar na itong tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat at muli naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaanom. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas ngang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinig mo na answer prayer ka na.